Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Monthly Gabay Tarot reading for June 1 to 15, 2024. Career and Money. For your career and money po, Pisces. First quarter of the month of June 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, I need 3 cards po. Career and Money ni Pisces, mga ganap po. Tungkol sa Career and Money ni Pisces, June 1 to 15, 2024. Okay. Spirits Guide, I need 2 cards po. Mensahe niyo po para kay Pisces. Regarding po sa career and money nila ngayong June 1 to 15 to 2024. Okay. Pisces, may nakita ko ditong biglaang pagbabago. Biglaang pagbabago, hindi kayo handa sa biglaang pagbabago kasi ang ilan sa inyo malungkot. Parang nahihirapan mag-adjust. Pisces. And may nakita ko ditong pumasok kayo sa malaking building na may hawak-hawak kayong document. May nakita kong institution dito and authority. Tapos wag niyong hayaan na makinig kayo sa inyong ego. Okay? Tapos, may nakita ko dito sa lungkot mo, nag-isolation kayo. May isolation ako nakita dito eh. May separation, paghihiwalay, ganun. Nagkaroon ng restriction. Pwedeng separation ito na nagkaroon ng long distance, ganun. Kasi kailangan, like for example, kailangan mag-abroad. So, nagkaroon ng long distance. Long distance communication, long distance relationship, ganun. Example yan. Sa mga, mag-ingat kayo ha, kasi regarding sa inyong career and money, may nakita kong tao na mahilig manipula. Ito ay manloloko po. May masamang intention sa inyo. Very sneaky po itong taong ito. So mag-ingat. Maaring kasamahan mo ito sa trabaho. Maaring gusto niya mag-take advantage sa inyong kaperahan. Ganon. May balak siyang kunin. Kasi kung lalabas itong card na ito, ang sabi kasi dito na mag-ingat kayo sa manloloko. Para malaman mo kung sino yung taong maluloko, mag-connect kayo sa inyong intuition. Kung hindi nyo alam, mag-connect sa inyong intuition, panoorin nyo yung May 18 or 19 yung video. Andun po yung na-discuss ko po yung about how to connect to your intuition. Okay? And nakikita ko dito, humihingi ka ng advice sa inyong mentor, elders. Pwedeng mother figure ito eh. Na humihingi ka ng advice sa kanya because may
wiser siya na tao. Pwedeng favorite person mo ito. Pero nakita ko dito pwedeng boss mo ito or amo. Basta well-experienced ito na tao. At nakita ko dito parang isang mother figure. Oo. Humihingi ka ng advice sa kanya. Pwedeng power, authority, ganon. Tapos may nag-uusap dito tungkol sa career and finances. Okay? At ang dahil sa kanyang support, at dahil sa kanyang support, na-motivate po kayo, nagkaroon kayo ng inspiration. Inspired kayo ulit. Inspired with an action, taking an action with courage, ganun. At ang mensahe po na para sa inyo ay nagkaroon ng sweet success dito. At ang sabi dito na, it is not difficult to get everything you want and enjoy it. So may sweet success. Get what you want. And follow your heart. Become who you want to be. Earn a reputation. It's okay to be yourself. Ano po ang energy ni Pisces ngayong June 1 to 15, 2024 sa career and money nila? Spirit Sky. Okay. By the way, Pisces, marami na akong video sa inyo. Oo, bagong video. Huwag niyo kalimutan yung panoorin yung video nyo from May 28, 29, 30, and 31. Yes. At saka huwag niyo kalimutan panoorin yung weekly Gabay Tarot reading nyo. At may bago tayong upload regarding po sa Monthly Gabay Tarot reading nyo for June 2024. Dalawa po iyon. Tungkol sa career and money for June 2024 at yung general na may love reading for June 2024. So, huwag niyong kalimutan na panoorin, Pisces. At sa mga suki ko dito na monthly humihingi ng gabay sa akin, nais ko ipaalam sa inyo na open na po yung schedule natin for booking. Oo, magpa-reading po kayo for Monthly Gabay Tarot reading for June 2024. At saka sa mga bago dito na gustong personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan may nakasulat na June 1 to 15, 2024. So, i-click nyo po yung link na yan para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. So, Pisces, ngayong June 1 to 15, 2024. May nakita ko ditong nagkaroon ng disharmony, yung hindi nagkaroon ng pagkakaisa. Yung parang hindi nagkibuan, parang nagkaroon ng disbalance, yes. Nagkaroon ng break-up. Pwedeng break-up kasi nakikita ko dito yung separation. Break-up, hindi nagkasundo yung partnership. Sa career and money nyo to, Pwedeng kasosyo nyo ito. Okay? So, pwede din na iniisip mo yung nangyari na. May iniisip nga kayo ngayon na tungkol sa isang tao na na-waste ang time mo sa kanya. Like, nag-invest kayo ng time and effort. Tapos, hindi pala naging okay yung resulta. Tapos, yes, may nakita talaga akong tampuhan dito or separasyon. Partnership ito regarding sa inyong career and money. So, ang sabi po dito, kung hindi nyo pa alam kung sino yung taong manloloko or may masamang balak sa inyo, mag-connect kayo sa inyong intuition. Okay? Kasi ilang beses na lumabas dito. Lumabas din ito. Dalawang card nito. Lumabas dito. Okay? And it's time to communicate openly sa inyong intuition. Connect kayo. Tapos, nang dahil sa kanya, nang dahil sa mga pangyayari, you are ready to move on. Kahit nahihirapan ka, you are ready to move on. Nagkaroon ng recovery dito. Oo, nagkaroon ng recovery. You're healing yourself from a heartbreak, letting go sa mga pain at masasakit na alaala. Kahit malungkot kayo, hatid ng disappointment or heartbreak, nag-make move kayo for recovery and releasing a pain. So, this is good news. Kasi
You are moving on na nagkaroon ng willingness, okay? This period of sorrow won't last forever, so look to the future with hope for new experiences. So this card is a reminder na you should avoid bringing your fear of heartbreak into new situation. Kung may nasaktan kayo noon, huwag niyong dalhin sa present niyo. Oo, sa bagong sitwasyon na, 'di ba, may bagong sitwasyon, bigla ang pagbabago. Huwag niyong dalhin, iwan niyo sa past. Kunin niyo lang po yung learning journey niyo sa past niyo po para magamit mo sa past at sa future. Experience, learning journey, okay? Yun. Spirits guide. Pisces po. Ayun. Mhm. Okay. So, your blessings sa career and money niyo po. Nakikita ko dito na may choices kayo, may opportunities, you're making best choices. Okay? At saka, anong tawag dito? Nagmuni-muni kayo ngayon. So kaya pala may isolation dito. Nag-iisip ka ng mga plano, pangarap sa buhay. Nag-iisip ka ng mga desires mo sa buhay. Marami kayong ideas which I consider this as blessings. Inspired kayo ngayon, which is the clarification of your card here. And this is a blessing, right? So nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumaki ang pangarap mo kaya nagpaplano ka ng karagdagang investment. Para sa mga may trabaho dito, nagpaplano ka to level up, pinagigihan mo pa yung trabaho mo para ma-promote. Yes. And may nakita ko ditong pagpaplano and contemplation, nagmuni-muni kayo. At yes, this is a clarification of your card here na humingi kayo ng advice sa mentor nyo, sa boss nyo, basta sa mga wiser. At sila ang dahilan na encourage kayo, na motivate kayo. Oo, you're inspired in taking an action. May bagong simula. So this is the clarification of your card here. Actually, 3 card na po nagsabi dito na may bagong simula. Okay? At saka, you have your freedom. You have your freedom. So, ayun. Nagkaroon ng curiosity, may bago kayong gagawin. So, I consider this, yes, this is new journey, itong transformation na ito. And, sabi po dito, you should take a risk and try something new. Oo. Kasi pumipili ka dito eh. So, remember, baka, diba, you're making a best choices. So, kailangan ng pagbalansa dito ha, baka nag-overthink kayo. Kasi pumipili kayo ng best choices eh. Yung the best talaga. Kung ano yung mas maraming advantage, benepisyo. Oo. So, ayun. Yes, you are taking an action na with courage kasi lumabas ka na sa comfort zone mo. Pero some of you nahihirapan. Yes, that is very normal kasi pagbabago yan eh. Maraming adjustment kasi bago. And remember na itong pagbabago na ito ay may development. Para yan sa inyo, nakatadhana yan sa inyo. Okay? And take a leap of faith and trust the support of the universe. And don't worry, you are divinely guided. Malakas ang inner power mo dito eh. Kasi, yung bahala na. Bahala na. You know, you are on the right path. Bahala na. Hindi ka takot sa obstacles. Ayun, you're taking your risk. So,
Ayun, mag-ingat lang po daw kayo sa padalos-dalos na pagpasya. Okay? Kailangan magkaroon ng konkretong plano and listen to your intuition also kasi may bagong simula. Importante yan. Okay? Ilang beses na lumabas dito na kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. So this is a blessing. Ang ganda ng blessings. Maraming ideas. Inspired kayo. Busy kayo. Ngayong June 1 to 15, 2024. Spirit's Guide para po kay Pisces. Challenges po na ma-overcome po ni Pisces sa career and money nila ngayong June 1 to 15, 2024. Kunin ko to. Okay. Aha. Yun nga, yung sabi ko kanina dito na huwag niyong hayaan na mas magkaroon ng stagnation dahil sa dami ng pinipili, sa daming iniisip. Kasi you're making best choices. Huwag niyong hayaan. Kasi kung mahaba ang time nito, kasi pumipili kayo kung mahaba ang time, ang ending niyan is malilito na kayo kung ano yung pipiliin nyo. Okay? Tapos, may concern din dito, which is challenge to. Kung paano kayo mag-handle ng isang tao na immature. Okay? So, lumabas siya dito, and lumabas din siya dito, yung taong manloloko, mahilig magmanipula. Oo. Tapos, mag-ingat sa taong manloloko talaga or self-centered na tao kasi may gusto siyang kunin sa inyo Okay? So, this is a sign na may toxic na tao sa inyong buhay, matigas ang kanyang ulo, ayaw makinig. Malalaman nyo to kung sino ito, yung mabilis siyang mag-react or defensive po siya na tao. Okay? Huwag nyo hayaan na ma-accept nyo i-accept mo ang kanyang energy kasi hindi po maganda. Oo. So, hayaan mo siya mamblema kung ayaw nyo makinig. Pero kung open siya, then bigyan mo siya ng direction. Yung tamang direction. Kasi I think so, hindi to bata. Parang older pa siya sa inyo. So, ayun. So, this is Pisces now. It might be Aries yung tao. It might be And, so after nito, magkakaroon ng overcoming, di ba? Na-overcome mo na itong blockages na ito. And at the end of the day, nakikita ko naman dito yung success. Nakita ko dito yung success, tapos, an enjoyment. So, this is your career and money, right? So, ayun, huwag kayong magpadala sa blockages, distraction na yan. Kasi nakikita ko talaga maganda kung na-overcome nyo ito, maganda ang resulta. Nagkaroon ng financial security. Okay? So, itong bagong simula sa inyong career, sa career and money nyo, magbibigay ito ng financial security sa inyo. And I think, nag-harvest na kayo ngayon kasi nakita ko dito yung resulta. Magandang resulta, magandang pagbubunga. Magandang bunga. So, may enjoyment pa nga kasi may success, tagumpay. Okay. So, take a break kung ikaw ay nagtatrabaho para pagbalik mo, recharge na yung energy, work can wait. You still be abundant after a well-deserved vacation. Bakit ang daming nagbakasyon ngayon, no? Wala namang, I think walang holiday. Okay. Anong tawag nito? Bakasyon sa mga estudyante. Basta ilang beses ko nang nabasa na most of you, sa lahat ng signs,
nagbakasyon, halos lahat. Nagbakasyon, nag, nag-staycation sa bahay, ganun. And, yun. Some of you, iniisip nyo or nabinigyan nyo ng action na mag-renovate na sa bahay or tumayo ng bahay or nagda-decorate kayo. You are focused on what brings you the most peace. So, this is very good. Okay? Ang ganda ng reading. Actually. Kasi, recovery, bagong simula, yung kaya mo naman itong Pisces, itong immature na tao. And at the end of the day, may harvest po sa inyong career and money. Ang ganda. So, that is your reading, Pisces. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.